Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan po naman natin ngayon, ito, ah, let's Haralid na. Mag-take over na raw ho. Okay, so puntahan natin yung speech nito no ni Ka Eric. Eto, namamaos na siya eh. Sabi ni Ka Eric, bakit tayo nandito? There is an undeniable serious failure of leadership. Wow. Serious failure of leadership daw po ni PBBM. Sabi niya. And incompetence on the part of the current administration. Very incompetent, insensitive, elitist. Nax. Grabe yung mga akusasyon, ano? Yung mga terminologies niya. Pang NPA ho talaga, pang taong kalye. Well, that is, and the black propaganda is actually his expertise. NPA to eh. O magagalit yung mga yun, red tag ko. Wala namang batas anti-red tagging. Hello? Hindi, ako talaga kumbinsido ako NPA pa rin to. Tignan nyo ha. Tignan nyo ha. Ang amo niya si Kibuloy. 'Di ba? Nagsabi si Kibuloy na siya ay nakahanda na mamuno sa bansang ito. Doon ho base sa kanyang unang audio message. Tapos eto, si Ka Eric na NPA, ha, na nagpapanggap na nagbalik loob sa gobyerno, hindi naman malaman kung kailan, kung anong petsa at saan at paano. 'Di ba? So ngayon, eto po, sabi naman niya ngayon rito, si BBM daw po ay incompetent. Meron dong failure of leadership. Wow. Talaga lang. Kung failure of leadership ito, bakit ang Senado bumabalentong-balentong ngayon? 'Di ba? Talagang napipilitan sila na kumilos, gumalaw para diyan sa charter change. Oh, yung mga makakapalang mukha na lang po diyan, 'di ba, ang nananatili pang nagmamatigas. Subukan lang nila na ibasura 'yan, hadlangan ang charter change. Nako po, sobra na pong bobo natin pag binoto pa natin etong mga hadlang. Kung hindi natin mababasura ang Senado, ibasura natin ang laman ng Senado na taksil sa taong bayan. Yun ang gawin natin sa 2025. Sa 2028, yung natitirang 12 na nagtaksil, tanggalin din natin. Palitan natin kahit anong kulay pa yan. Palitan natin ang mga may laman ng ulo. Kapag ka-solid na totoong para sa bayan ang laman ng Senado 24 kagaya ng style ni PBBM, kahit anong kulay ka pa basta't meron kang kakayanan sa trabaho at may pagmamahal ka sa bayan, pagbibigyan ka niya ng makapagsilbi kasama niya. 'Di ba? Kaya iyakan ng mga DBS eh. Sila naghirap daw, nakisawsaw lang naman. Nung kampanya, late naman na sumawsaw yung mga yan eh. Yung mga yan late na. Nung alam nila na talagang kahit saang anggulo tignan, panalo talaga si PBBM. 'Di ba? Okay, ngayon yung kasunod, sabi ni Anpaka Eric, VP Sara Duterte, AFP, PNP, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay makatarungan, konstitusyonal, nasa batas at pinakaimportanteng kailangan. Sino yung taong bayan na tinutukoy rito ni Ka Eric? Yung mga miyembro ng SMNI, yung mga DBS at DDS? Iyan ang taong bayan, yung 50,000 eklabo na dumalo diyan sa sa Loton at yung gabi nag-stay niya diyan. Yan 50,000 nung unang araw, we were there. Pwede na nga sabihin lang natin, pagbigyan na natin sila ng 1,3, 1,5 eh. Lalo na nung peak. Talagang marami pong dumating naman. Pero hindi po umabot ng 2,000. Hindi nga lumampas ng 1,5 eh. Alas 3 ng hapon, 800, mga ganun. Nadagdagan sila kasi syempre yung iba, umuwi, galing trabaho. Yung ang iba nga, yung mga nakapauwi ng probinsya, na sumasakay, hindi nga nag-aksaya makijoin eh. Pagdating ng sasakyan,
Yung bus na sasakyan nila or van, hinahabol na nila. Paghinto pa lang do'n, wala pa sa harapan ng paparadaan, tinatakbo na nila. Oh, yung mga nagpuntahan diyan, mga ano 'yan, mga supporters lang ng, mga Duterte at mga miyembro nitong relihiyon ni Kibuloy. Wala na pong iba. Oh, 'yan lang. Sabi niya, legitimate naman daw po 'yan, nakahilingan. Alam niyo yung magkaroon ng kahilingang gano'n, I would say yes. Kaya nga that's part of the democracy at ng, um, sa constitution natin yung rule of succession, 'di ba? Kapag hindi na makapag-discharge ng kanyang trabaho ang presidente, then the vice president shall take over or else she must resign. Oh, para yung Senate President mag-step up and then mag-take ng presidency. And then si Speaker Martin ang magiging VP, pwedeng ganon. Now, ang problema, wala namang ganong panawagan. Dahil ang nananawagan, ito lang pong kampo nila. Kampo lang nila. Isipin niyo po yung kaguluhang dinudulot dito ni Ka Eric sa kampo ng mga DDS ha. Tignan niyo ha. Si Kibuloy gusto magpresidente. Hindi ko lang alam kung paano niya pababagsakin si BBM. Baka yung mga grupo nila palulusubin doon sa mga kampo ng militar o kaya naman sa Malacanang din or bebing sabay. Tapos etong si Sara, pinapanawagan ni Ka Eric na mag-take over daw. Mag-ikudita si PBBM. Aba, edi magkakagulo po yung mga berde, yung mga DDS. 'Di ba? Yung Kibuloy faction, at saka itong Duterte faction, 'di ba? Ganyan ho ang galawan ng NPA sa totoo lang. Maghasik ng mga kaguluhan. Yung galing sa rhetoric, sa pagsasalita, yung art of persuasion. 'Di ba? Yung galing sa pagkumbinsi. Yan, diyan expertise si Ka Eric at sa paghahasik ng black propaganda. Na ang pinakapunto naman ng mga NPA, mga kababayan, ay magpagulo, maghasik ng lagim sa taong bayan. Magalit laban sa umiiral na pamahalaan. At kapag nagkaroon na po ng kaguluhan, it is going to be like a civil war. At kapag mahina na ang dalawang naglalaban, here comes the NPA. 'Di ba? Sila na ngayon po ang popronta. Sila yung malakas, latecomer, ika nga. Sila ang makikinabang. Yan po ang pinaka-goal nitong mga NPA na to. Okay, sa ngayon, nagkakampihan pa yan. Yun po ang tinatawag. Kaming mga aktivista, may tinatawag kaming tactical alliance. Pagkampihan tayo para sa iisang layunin. Pabagsakin si Bongbong Marcos. Sirain ang imahe ni Martin Romualdez. Yan. Para kung sakali, di ba? Wala nang alternative. Lahat nasira na nila. Kaya po, it's very early, sinisira nila agad si Tambaluslos. Sabi ni VP Sara. Pero kung tutuusin, kahit sa survey, sabi natin nag-number 1 siya sa survey na maraming ako na bilang number 1 performing, 'di ba? When it comes to performance, number 1 daw sa survey. But in numbers, di ho. When it comes to to data, di naman hamak ang House of Representatives po. Ang mas may napakaraming achievements kumpara po sa DepEd. Dahil ang trabaho lang ng DepEd, bukod doon sa paayos yung mga sira na mga pasilidad nila, trabaho nila siguraduhin na maging dekalidad ang ating edukasyon. Putragis, puro experimental lang ginagawa. Hindi ipatupad ng tama ang disenyo ng K-12. Diba? Hindi kasi kayang gawin eh. Nahihirapan, di kaya ng utak yata. Susundin lang naman yung nakalagay sa batas, hindi gawin. Kaya gagawa ng bagong sistema. Sinauna pa. Buti kung yung curriculum katulad rin nung araw, 'di ba, na maganda. Nandun yung mga paggalang, ala rin naman. Ngayon sabi niya, when the president fails to lead the country and the government is in danger, the vice president should take over with the support of the people in all sectors of the state.
nek-nek mo. Sinabi niya ho yan nung araw ng aking kaarawan. Gulo, nung birthday ko po, yan yung kanyang, pinagdadaldal doon sa loto ni Ka Eric na isang NPA pa din naman, 'di ba? Eh, si Minay kunwaring galit sa mga NPA, pero nag-aalaga ng mga NPA. Hindi ba't naglitawan bigla yung mga nagtatago? Oh, 'di ba napansin 'yun? Oh, naglitawang bigla, bakit? Para saan biglang naglitawan 'yun nung panahon ni Digong, 'di ba? Para yan kasi sa dahil alam nila, mahina ng mga NPA, kaya sila ngayon naglitawan para saan? Pakinabang. Walang mga trabaho, 'di ba? Wala ng ano, 'pag NPA may racket, nung wala na ron, biglang naglitawan, 'di ba? Naging mga rallyista uli, 'di ba? Nagsasalita na rin diyan, sa loton, na ang mga sinasabi naman ay puro pagpapabagsak ang gusto nilang mangyari sa gobyerno. Hmm. Ngayon, 'tong sinasabi rito ni Ka Eric na 'to, kaya niya binabanggit ito na ito pa legitimate, nasa Constitution, yung panawagan na ganyan. Sinasabi niya kasing panawagan, pero ang totoo, he is inciting a rebellion. Pinapanawagan niya na po ang pagrerebelyon. Pagrerebelde ang pinapanawagan nito sa taong bayan. Nang sa gano'n, itong si VP Sara, mauto nila at pagka nauto nila ang kanilang, princess, 'no, magagamit nila sa pagsulong ng kanilang interes. Yan nga po sanang dapat na maisip ni VP Sara. Hindi naman niya kailangan ng milyon-milyon, totoo milyon-milyon na sahod diyan po sa DepEd, sa DepEd, diyan sa OVP. Aanhin mo ang OVP, wala ka namang mandato. Tapos nagiging dahilan pa para manggulo ang kanyang magulang, ang mga kaalyado nito sa administrasyon na sinasabi niya na ginagalang niya para sa kanya ay si BBM pa rin ang kanyang presidente. 'Di ba? Do the ultimate sacrifice, VP Sara. Resign from the OVP and keep the DepEd. Ganon. 'Di ba? Dapat ganun po. Kung gusto mong magsilbi pa rin sa taong bayan, keep DepEd, be good, perform, para matahimik itong mga lintik na naghahangad ng pakinabang sa gobyerno. Kokontrolin ka lang nila sa pamamagitan ng magulang mo, tapos ikaw ngayon ang sasabit bandang huli, 'di ba? Oh. Kaya nga inaabangan ko po itong kanilang sinasabi na hindi sila aalis diyan pero hanggang 12 lang daw. And then they're planning to extend forever until 2028. Baka ho mag-ano na yan, mag-gardening na diyan o mag-ano na yan, magbukid na rin yang mga yan. Diyan ho sa Liwasang Bonifacio. Kasi hangga't hindi daw bumababa si PBBM sa pwesto, hindi sila aalis. And therefore, lulusubin po nila yan. 'Di ba? For now, hayaan muna natin sila diyan, magkapatid-patid ang kanilang mga litid. Total hindi naman sila dumadami, pakonti lang sila ng pakonti, eh. Baka ho isang araw nito, sumayaw na rin diyan yung mga yung mga boobsy girls, yung mga kending-kending ni Willie, baka kumending na rin diyan. 'Di ba? Para dumami yung tao. Plus ito, tsaka yung mga alaga ni Banat Bay. Oh, 'di ba? Magkano kaya 'yan? Ang, talent fee ng mga 'yon. Oo, para sa prayer rally. Alam niyo yung start nung kanilang prayer rally, pinakikinggan ko, ang sarap pakinggan, because I'm a born again. Yung mga kinakanta nila galing po sa Hillsong, yung mga gano'n. Maganda yung tugtog ng Hillsong, eh. Kaya lang 'pag dumating na, sabi ko nga, sa grupo namin nila Mami Peng, tsaka ni Go Philippines, ni Ali Bugha, ni na Takero, sabi ko, "Oh, tignan niyo, ang sarap sa pakiramdam, praise and worship." Maya-maya eto na si Ka Eric, naku, ito na. Talagang blessed na blessed yung mga miyembro, 'di ba? Blessed na blessed, ang gaganda nung aura, ha? Mga talagang, amoy palmolive. Pagdating ng demonyo at ni Ka Eric, tsaka ng mga kasama niya, nagsalita diyan sa entablado, naku, yung amoy palmolive, naging amoy asupre. Yung kalooban nila galit na sa gobyerno. Isipin niyo yun, 'di ba kanina langit kayo yung mode ninyo. Dumating 'tong mga NPA, 'di ba, hellish, ah.
bullish na ang inyong mode. Dapat na pag-iisip 'yan ng mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Pumunta tayo rito para sa panalangin ng pagkakaisa sa ating pastor. Pero wala dapat tayong isinasampa ng mga NPA. Hindi naman natin kapanalig, eh. Why should we listen to them? Hindi ba dapat 'di ba tama? Bakit nila pakikinggan yun? Inuudyukan sila ng galit. Ano ba nakasulat sa Biblia? Igalang ang pamahalaan. Paano kung naging korap yung pamahalaan? Ang sinabi pa rin ng Biblia, igalang, hindi magkudeta. 'Di ba? May freedom of will. Batikusin, punahin constructively. Eto mali ang ginagawa nyo. Ito po yung suggestion ko dapat. Ganito po yung gawin nyo. Ganon. Hindi yung pababain. 'Di ba? Hmm. Alam ni VP Sara yan, kasama siya sa plano to protect herself to, nako, nga eh. And she is included in the complaint before the ICC. Kaya nga, para maalis po yung ganyang hinala, ha, na para maproteksyonan. Kasi nga naman, kung magiging presidente si VP Sara, aba, kahit anong warrant of arrest pa yan, mayroon siyang absolute immunity. Diba? Tapos syempre, uto-uto mga Pilipino, 2028, iboboto pa yan. Patay tayo dyan. Diba? 10 years. Ala Gloria Arroyo, 9 years mahigit. Pero ito lang masabi ko, bago natin iwan ang topic na to, oras na nilisan nila ang Loton at bumaybay sila ng Taft Avenue at Recto, that is the time for us to go out on streets. Okay? Doon tayo magkita-kita. Doon natin sila sasalubungin. Dahil yun na talaga yung hudyat. Ano pang gagawin natin? 'Di ba? Hindi natin dapat pabayaan. Dahil ang mga pulis, yung mga yan, mag-ano lang yan ng maximum tolerance eh. 'Di ba? Yung presidente natin, tingin nyo kaya uutos siya ng kasimbangis ng kagaya ni Gloria? Nako, bumalabs. Kaso tayo na po sinusubukan. Aba, di makipagsubukan. Okay? So, iwan po natin. Basta kung gusto nilang magdasal, magdasal lang muna. Dasal lang sila ng dasal. Pag gusto nilang magmarcha, ikot-ikot doon, Wall of Jericho sila. Doon lang, sige, papaghuhuin nila yung post office. Pag gumuho yung kakaikot nila, loko-loko sila, kawawa. Sila man na magpapatayo nun. 'Di ba? Kaya yung estatwa ron sa gitna, yung inikot-ikutan nila o yung fountain, bumaha. At least sa kanila lang. 'Di ba? Pero again, oras po na tumawid ng Taft Avenue mga yan, papunta ng Ayala Bridge, alam nyo na kung anong maitim na balak ng mga yan. Alam ka naman, pupunta yung mga yun doon, mag picture-picture lang, pupunta lang doon sa museum. 'Di ba? Okay. Mas mainam po kasi kung gano'n ang gagawin natin, maiiwasan po talaga ang gulo. Kesa yung sa mga pulis, nako. Okay, so iwan po muna natin topic na yan. Itong Sara Lead na ipinagsisigawan ng NPA na si Ka Eric.